Hi! Lunes na after undas at grabe ang traffic sa highway. Puno na ang kotse mo ng pasalubong pero mas puno ang dibdib mo ng lungkot kasi next na balik probinsya mo, Pasko na ulit! Don't worry, hindi ka nag-iisa. Habang dahan-dahan kang umabante, may billboard na nag-a-announce ng extended more hours pero sa radyo, traffic counting daw, gulo pa rin. Iba-ibang rules per city. Welcome back to the beautiful case na tinatawag nating Metro Manila. And guess what? That chaos is turning 50 this week. In 1975, Presidential Decree 824 united 17 cities and towns from Caloocan sa north hanggang Muntinlupa sa south at doon nagbuo ang prime metropolitan region ng bansa. Fast forward 50 years, NCR is still a paradox. Sila ang puso ng politics, finance at culture ng bansa. Home to 13 million daily residents pero sa totoo lang, para siyang puzzle. 16 cities at isang municipality, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang direksyon. Matagal na plano to consolidate. Granted, para barangay si Manila, Caloocan at Pasay, ang goal, emerge ang 17 LGUs ito mas konting boroughs parang sa London or Tokyo para mas simple ang governance. But for this video, let's flip it. What if hatiin natin ang Metro Manila into more than 50 administrative units? Imagine, bawat maliit na area may sariling pamamahala under one Greater Manila Authority. At hindi ito basta trip lang. May dalawang netizens na nag-propose ng versus sila. Pero may same conclusion. Outdated ng 17 LGU setup sa reality ng modern metropolis. Hindi aksidente yan. Galing sa magulong history na hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Our story keeps up with a crisis. The Japanese invasion ng World War II. Habang mabilis nang sumusubugot ang mga pwersang Hapon, President Manuel L. Quezon swiftly established a temporary Greater Manila through an executive order. But after the war's end in shambles, so did Greater Manila. Binuwag agad ni President Osmeña ang EO at ibalik sa dati ang mga lungsod at bayan. Sa early years ng Bagong Republika, Quezon City muna ang naging national capital. Fast forward to the chaotic 1970s, sa gitna ng martial law, Ferdinand Marcos Sr. and First Lady Imelda consolidated power. Sa panahong ito, Metro Manila was officially created by decree. Kinuha ang ilang parte ng Rizal, west of Laguna de Bay at isang bayan ng Bulacan. At guess what? Si Imelda mismo ang naging self-appointed governor, ruling the new megacity with an iron fist. Pero hindi natapos ang mga importanteng buildings sa QC dahil kulang sa pondo. Kaya bumalik ulit sa Manila ang title bilang official capital. After bumagsak ang diktatorya, nanatili pa rin ang boundaries, tinanggal ang governor role at nabigyan ng cityhood ang mga dating bayan sa ilalim ng once due, now current local government code. Pero the same old problem stayed. Ngayon, meron tayong weird patchwork ng LGUs. Bawat isa may sariling mayor, sariling council, sariling rules. Kaya yan, bilang nag-iibang traffic scheme paglagpas po ng city border. Hindi konektado ang flood control systems, social services na puputol lang sa mga imahinaryong guhit sa mapa. May MMDA tayo, oo, yung naging kilala under Chairman Bayani Fernando sa pink fences at cleanup drives, pero sa totoo lang, coordinating body lang siya. Council of Mayors, walang tunay na enforcement power. Mas kilala pa nga ngayon for the annual Metro Manila Film Festival or MMFF kaysa sa pag-solve ng totoong urban problems. Usually, ang common approach sa urban management, often called the borough model, kaya sa New York, London o Tokyo, ay consolidation. Simple ang dahilan. Mas konting administrative units, mas malalaking areas to govern, mas madali ang coordination. Pero bagay ba talaga yun sa atin? Baka hindi naman issue na konti ang units, baka sobrang silang marami at sobrang diverse pa. Take Quezon City for example. Kaya ba ng isang city mayor at city council na represent lahat ng tao doon? Nandiyan ang mga exclusive villages tulad ng La Vista, tapos just a few kilometers away, may malalaking informal settlers sa Batasan Road. Dagdag pa, may industrial zone sa Novaliches na by the way, sinubukan maging independent city noong 1999 pero because of Labisito. Ang mga area na to, sobrang iba-iba, parang pwede na silang hiwalay na lungsod. Same with Manila, iba ang vibe at problems ng Tondo, iba ang Binondo, tapos iba rin ang Ermine at Malate. May kanya-kanyang identity at challenges bawat district. So what if instead of consolidating, hatiin ba natin sila? Mas maraming local governments means mas focused na representation per community. Habang isang metropolitan authority ang bahala sa quote big stuff unquote na pambuong rehiyon. How can you split 17 large LGUs ng Metro Manila into more than 50 smaller yet more effective units?
Hindi lang to theory, it's a legit blueprint for a better metro management. Urban historian Carl Aguilar, aka the Urban Roamer, ang nag-propose ng isang version last year. Tapos earlier this year, Reddit user Log Carrying Guy offered another. Magkaiba naman sila sa detalye, pare-pareho ang core principles nila. Una, population balance. Dapat walang unit na sobrang laki na parang faces bureaucracy, pero hindi rin dapat sobrang liit na walang magawa. Ayon sa census data, most of these new councils ay magsisilbi sa 200 to 300,000 residents. Sakto lang, big enough for effective governance but small enough for human approach. Ang exception, Metropolitan Council 1 or Manila proper with 50,000 people. Intentional to kasi higit pa sa population stats, symbolic at historical significance talaga ang pinapahalagan dito. Parang London ang peg kung saan ginawa nilang modern borough boundaries 60 years ago. YouTuber Jay Foreman has that story, the links in the description box. Pangalawa, geographic logic. Hindi random ang borders. Sinusunod nila ang natural flow ng city, ilog, major roads, property lines. Minsan, pati barangay borders nire-respeto kung logical. Ang goal, alisin yung awkward divides na naghihiwalay sa communities at punan ng administrative gaps na naging sagabal sa maayos na pamamahala. Pangatlo, at pinaka-importante, fairer representation. Hindi lang ito tungkol sa mas magandang mapa, kundi para siguraduhin na bawat parte ng metro may totoong boses. Bawat council magpapadala ng delegates sa isang mas powerful na Greater Manila Authority na siyang bahala sa coordination ng services at policy sa buong metropolis. Imagine that, Metro Manila finally having its own legislature para sa sariling needs instead of puro nagagawang city halls. Some councils could even get seats sa national legislature, congressman yan, o kung mag-shift tayo sa federal parliament setup someday. Both map proposals are color-coded and properly labeled na parang London boroughs o Paris arrondissement. Mas maliit, mas dense, mas intuitive na units of governments na match sa actual na galaw ng mga tao sa lungsod. So, ano nga ba ang advantages nito? 1. More responsive local governance. Kung hati-hatiin ang Metro Manila into 50 plus smaller areas, mas empowered ang local governments. Instead of isang mayor na kailangan mag-alaga ng milyon-milyong tao, bawat lugar, like Tondo or Cubao, magkakaroon ng sariling leader na kabisado ang unique needs ng community. Mas malinaw ang accountability, mas mabilis ang services from basura collection hanggang emergency response. Even urban planning, magiging mas realistic at mas swak sa ground. At para sa commuters, mas ramdam mo yung belonging, hindi yung feeling na nawawala ka lang sa crowd. 2. A new era of balanced power. Right now, maliit na communities katulad ng Pateros natatabunan ng malalaking syudad gaya ng QC. Pero sa borough-style system, bawat division, malaki man o maliit, may sariling bosses at political clout proportional sa size nila. Walang maiiwan, lahat may representation they deserve. 3. Celebrating our unique identities. Metro Manila is full of diverse cultures and histories. Pero bakit nga ba ang Binondo, Chinatown or Intramuros malls treated lang na parang just another district? Sa bagong sistema, bawat lugar, kasama na ang Marikina, the shoe capital, pwedeng mag-shine at ipakita kung ano ang unique sa kanila, hindi lang basta District 1 or District 2 sa mapa. 4. Tailored solutions for local problems. Hindi pwede ang one-size-fits-all dito. Flood control na ng botas, totally ibang issue yan kumpara sa gentrification ng BGC. By decentralizing authority, bawat borough makaka-focus sa sariling challenges with solutions na mas swak at mas effective. And lastly, it's the best of both worlds. At bago mo isipin na maging chaotic ito, actually, mas smart management siya. Isang stronger Greater Manila Authority ang bahala sa metro-wide concerns like traffic, transit at housing. Samantala, bawat borough nakafocus sa local needs. Central coordination plus local governments equals exactly what Metro Manila needs to thrive. Ang pagbuo ng bagong governance structure na ito ay hindi biro. Sobrang complex, puno ng political, financial, at emotional hurdles. 1. Political power plays. Una sa lahat, political resistance. Siyempre, takot ang mga incumbent officials of losing their power when authority is transferred to new leaders. At kung hindi maingat, baka mauwi lang sa political dynasties. Imagine a Sampaloc Council na hawak pa rin ng mga Quitos o Maceda. Parang same old names lang, so instead of transformation, mukha lang siyang cosmetic change. 2. Price of progress.
malaki rin ang gastos. More councils means more offices, staff, at bureaucratic layers na kailangan pondohan. Hindi lang ito basta redraw ng mapa. Kailangan ng bagong opisina, reassignments, at posible baguhin ang mga batas, kahit amendments pa sa local government code o sa mismong constitution. 3. Coordination conundrum. At kung 50 plus units na ang meron, sino ang masusunod? Too many voices can easily lead to gridlock sa mga issues na tumatawid ng borders. Kaya kailangan natin ng isang mas makapangyarihan Greater Manila Authority na mag-oversee ng metro-wide concerns at magsisilbing referee kapag nakadispute ang mga divisions. And last but not least, an emotional attachment. Pero higit pa sa politika at pera, may emotional challenge. Yung mga pangalan na gaya ng Quezon City, Pasig o Parañaque, hindi lang basta labels. Parte na sila ng identity ng mga tao. Kapag nire-rename o binagong divisions, para bang nabubura ang shared history. Kaya malakas din ang resistance mula sa mga residente mismo, hindi lang sa mga politicians na nagbabantay ng turf nila. In short, hindi lang ito simpleng shift of power. Isa itong fundamental reimagining of Metro Manila, legally, institutionally, at higit sa lahat, culturally. Fast forward tayo ng 50 years, the year 2075. By then, Metro Manila will be 100 years old. Ang tanong, mananatili ba itong chaotic sprawl o magiging parang Tokyo-style megacity? Diverse wards na gumagana seamlessly as one. Imagine this, Cubao, may sarili ng gobyerno. Alabang, may sariling local leadership. At Navotas, thriving as a sub-governing maritime borough. Bawat isa nakafocus sa sariling pangangailangan, habang yung mga big-ticket issues, trains, flood control, housing, coordinated across the whole metro. Medyo radical or utopian pakinggan, pero baka ito na yung bold transformation na kailangan ng Metro Manila para maharap ang big challenges: climate change, rapid population growth, aging population, at yung ultimate goal, gawing tunay na livable ang metropolis. So what do you think? Dapat bang hatiin ang Metro Manila into 50 plus divisions? Or we're okay with 17 LGUs as they are today? Drop your thoughts sa comments, and until then, I'll see you on the next video.